Mapagpalang araw pong muli sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Purok 9 po na ng Tagbak. Atin pong hinahanap si Kuya na isa pong atin pong tutulungan. Siya po ngayon ay hinahanap po ng aming grupo. Ngayon po ay namin po nakikita at natagpuan po kung saan po ang kanyang lugar. Andito po tayo ngayon kay Kuya. Ito po mga kapwa ko ang bahay ni Kuya. Yan po. Yan po nakikita ninyo yan. Amin po nakita tatagpuan po ang kanyang bahay. Ngayon po ay pupuntahan po natin si Kuya. Ito po, isa po kasi netizen po ang nag-message sa akin. At sinanap po namin si Kuya kung saan nakatira. Ngayon po may nakapagturo naman po kung nasaan po ang bahay niya. Ito po ang bahay ni Kuya. Yan po mga kapwa ko, ang tintahanan ni Kuya. Kasama po ang kanyang may kasama po siyang bata. Magandang hapon po Kuya. Magandang hapon po naman. Ay, naparito po kami Kuya upang interviewin po kayo po Kuya. Ito po mga kapwa ko ang tahanan ni Kuya. Atin po na pong iikutin ang kanyang bahay. Yan po mga kapwa ko. Ito po ngayon po ang nagsisilbing tirahan ni Kuya po. Isang puro ano lang po siya, tulda. Ginawa po niyang bahay, pinaikutan niya pa para po may matuluyan silang pamilya niya. At ngayon po atin pong i-interviewin si Kuya. Kuya, magandang hapon po. Kumusta Kuya? Kumusta po ang buhay-buhay natin Kuya? Ano po bang pinagkakabalahan natin ngayon Kuya? Okay lang po. Kahapon po, namasada po ako kahapon. Pero pauro extra lang po. Pag-tricycle. Pag-tricycle? Wala po kayong permanenteng trabaho? Wala po. Minsan, Madaling araw, mga alas 3, napunta kami sa Mercedes. Sa huler naman ang dala ko. Nabili po doon ng isda. Nabili po kayo ng isda? Tapos pagbalik namin dito, binibigyan ako ng kalahating kilo, tapos 150. Sino po nagbibigay sa inyo? Yung nagpapadrive ng huler. Nagpapadrive po ng huler. Yan po ang extra ng trabaho ninyo. Magkano naman po kinikita ninyo? Hindi Wala hong permanenteng kita. Kung mayroon lang magbigay, yun lang po. Ang pinagkakasya ninyo ng sa araw-araw. Asan po asawa nyo? Patay na po nung 2008 ay 2020. Patay na po siya. Matagal na po palan. 2020. Sino po ang kasama nyo ngayon po dito sa inyong Ay, itong bunso po, yun. Saka yan isa. yan po yung naiwan ng asawa nyo po, yung anak ninyo. Oo. Ilan po yan tayo? 4 po. 4. Nasaan po sila? Ay, ito po yung isa ho. Yan po ang isa. Nag-aaral, grade 6. Grade 6 po. Tinataguyod nyo po ang pag-aaral. Opo. Kahit sa Kahit hirap. hirap. Oo. Sa pang-araw-araw nyo pong pangangailangan, yung po bang kinikita ninyo tayo? Sapat na po ba? Pinagkakasya na lang. Pinagkakasya nyo na lang po. Oo. Nagkakasya naman po ba? Yung pong... minsan, nabibiti na nangungutang po ako. Nangungutang ka po. Ito po mga kapwa ko ang anak ni Kuya. Na naiwan ng naulila niyang asawa.
Ano Yan po po. po ito? Wala pang 3 buwan. Wala pang 3 buwan nang maulila po. Oo. Pero nag-asin. Okay man naman po. Dito po kayo tayo nakatira sa bahay na to? Dito po ka. Pwede po tayo makapasok sa tahanan nyo? Opo. Oo. May aso. May aso po dito? May aso. Mabait man po yan. Hindi may... Yan na. Ito. Yan po mga kapwa ko ang munting tirahan ni Kuya. Labas muna. Ito po. Nakikita nyo po ang kanyang pong tahanan ay nababalutan lang po ng mga tulda. Paikot po. At ang side po niya ay lupa. Yan po. At ang naiwan po niya sa pamilya niya ay 4 na anak ng kanyang namayapang asawa. Ito lang po ang kanilang Doon po kami bahay po. natulog ho. In babanigan ko ito lang po yun ang na bahay ninyo. lawan. Ito po yung tinutulugan ninyo. Nakikita niyo po mga kapwa ko. Ayun, Duday. Ito po yung pong Malikot si Duday. ito po mga kapwa ko yung munting tulugan ni Kuya. Dito po natutulog ang kanyang mga anak at pati na rin po siya. Tingnan po ninyo mga kapwa ko ha. Kung ano na po ito po ang nagsisilbing tulugan po nila Kuya. Tingnan niyo po ang higaan nila Kuya po. Ito po ay nababalutan lang po ng may sapin lang po siya na plywood at saka po ano ba tawag dito? Floor mat po. Yan po ang nagsisilbing higaan nilang mag-anak. Tulugan po nila. Kung atin pong iisipin po, ito po ay delikado po para sa kanilang pamilya. Kasi unang-una po, ang tulugan po nila ay sahig. Malamig po ito. Makikita niyo po ito. Yan po. Nakikita niyo po. Yan. Ito po ang ano po nila. Saka ito lang po. Nakikita niyo po. Yan po ang nagsisilbing higaan nilang mag-anak. Sapin lang po ang nilat at binabanigan nila. Nakakaawa po mga kapwa ko ang kalagayan ni Kuya. Tingnan niyo po ang kanyang loob ng bahay. Ano lang po, harapan lang po ang nakapaikot. Wala akong kagamit-gamit, kahit ano po. At ito po yung kanila pong pagkain sa pang-araw-araw na nakatabi po. Ayan po mga kapwa ko. Ito po ang munting tirahan ni Kuya. Kuya. Pasok po kayo. Ito po si Kuya. Siya po ay hinanap po natin, nakita po natin para po si Kuya ay maabutan po natin ng munting tulong po. Andito po si Kuya. Siya po yung nakita ko po na nakapost sa Facebook na naghihingi po ng munting tulong. Ang kapakulingap ko po ay hindi naman po nagdalawang isip na hanapin po si Kuya para po maabutan po namin ng munting tulong. Dahil po ang kanya pong kalagayan nakakaawa, may 4 pong anak na maliliit pa na pinag-aaral. Subalit si Kuya ay wala pong marangal na trabaho na nakukuha dahil po sa hirap sa buhay, dahil sa kanyang katayuan. Si Kuya po ay paminsan-minsan lang po nagkakaroon ng trabaho. Tama po ba Kuya? Tulad po ng sinabi ninyo. Para extra po. Para extra. Tapos hindi pa po sapat ba yung mga kinikita ninyo para sa pamilya nyo? Medyo ano po, bitin pero pinagkakasya. Pinagkakasya. Nag-aaral po yung anak ninyo. Yung dalawa po. Yung dalawa. Nakakaya naman po pagpaaralin nyo sa kinikita nyo. Minsan, nag-aaral po, walang baon minsan. Wala pong baon ng minsan. Nakakakain naman po sila sa pag pumasok. Opo, ano lang, kape sa tinapay. Sa kape tinapay po. Pag wala pong nakukang pang gasto, pang konsumo, napasok na walang
baon. Baon. Mm. Oo. So, Pero yung panganay ko na anak, napaaral ko yun ng grade 9 sa Moreno. Na ano rin ng mga barkada doon sa may pangalawang tulay. oo. Medyo Ano pong nangyari sa panganay niyo? na ano siya na nagtiwala doon sa mga barkada niya na taga doon sa tulay hanggang sa sumama siya sa Manila. Ano po yung anak niyo? Lalaki po ba o babae? Babae po, Ilang taon na po siya? 15. Napaka ano pa po. Pero, Nagtatrabaho na, minor de edad pa po. pero hindi ko man kagustuhan yun na nangyari ng ganun. Kaya ang sabi niya, mabalik siya sa dati niyang amo doon sa Tondo. Nung mga ilang araw, nabalitaan ko, ang sinamahan niya, taga Tulay, ay doon po sa Tulay, na mag-rugby doon ang mga minor de edad. Minor de edad po. Mm, Napasama po yung anak niyo ron. Napasama po. Nasaan na po siya ngayon? Naandun po ngayon? Nandoon sa Manila po. May komunikasyon po kayo sa kanya? Wala na. Po. May komunikasyon po kayo sa kanya? Nakakausap niyo pa po ba yung anak ninyo? Ako, wala na. Wala na po. Yung isa kong anak, Kalbo! Kalbo! Halika. Nakausap mo si ate mo kanina? Ano ang sabi? Mauwi na lang doon sa Las Piñas. Mauwi. Yan po ang ano ni Kuya. Ngayon po ako, halos problemado na nga ako, dinagdagan pa ako ng problema. Oo. Dahil po sa pagkawala po ng inyong asawa ay hindi na po masyadong nasubaybayan yung ano ng mga anak ninyo dahil po sa paghahanap buhay niyo wala po naiwan dito. Mga kabataan lang po. Puro po sila minor de edad na po tayo. Ilang taon na po yung bunso niyo? 4. Sumunod po ay Mahigit 4 na yun. ay yung sumunod po Madusi ngayong Madusi. April 21. tapos yung isa po. Yung isa makatursi sa Makatursi. July 3. Ito pong isa po nag-aaral po yan Yung dalawa po. yung dalawa po. Dalawa Sa na elementary lang po dito lang din po. Grade 5, grade 6. Yung isa nga po, mag-graduate na yung taon. Oo. Grade 6. Grade 6. May tatanong po ako kuya. Ano pong munting kahilingan ninyo kuya sa buhay ninyo? Yung makaluwag-luwag sa pang-araw-araw at dito ka sana yung turo tindahan kaso lang Kaso lang po ay ano po, hindi man po dito pwede sa baba daanan po ito ng tao. tubig. Ito po ba kuyang tinitirhan ninyo ay sarili niyo po ba to? Ay hindi po sa po ito. Government po. Oo. Sa gobyerno po. Nakita ko po kuya dito. Ito po ay nasa tabi ng ilog. Opo. Paano po yan kuya kung halimbawa tumataas ang ano ng ilog? Saan po kayo punta? Minsan po sa Hindi yung eskwelahan. napakadelikado dito. Minsan po sa eskwelahan, pero minsan doon sa pinsan ng naging kasama ko sa buhay. Yan, doon po. Oo, delikado ho, kuya yung tayo ng bahay ninyo. Unang-una po nasa creek kayo. Pag bumadi kayo nag-aalam, natutulog kayo dito, biglang lumaki ang baha. Pag Delikado po para sa buhay ng pamilya mo. pag medyo po inaano ko na malakas ang ulan, hindi na po ako Hindi na po kayo natutulog. natuloy dito. Nakikitulog na lang po kayo dyan sa kakilala nyo. Oo, sa kamag-anak, Kamag-anak din po na sa pinsan ng pinsan ago ninyo. ko. Tapos, Oo. tapos minsan sa eskwelahan kami. Sa eskwela po kayo, wala kayong permanent talagang lugar na pwedeng puntahan. Dito tayo, anong gusto mong mangyari tayo tayo? Sa unting anong gusto nyong kahilingan tayo? Sa buhay na para dito sa bahay ninyo. Nakakaawa po, wala pong tulugan. Kahit ano po, kutsyon po. Hindi na po. Kahit ano lang Papag po, papag. Papag. Para lang po hindi po may matulugan lang po na hindi po sa lupa na po tay. Kasi delikado po sa mga bata yung pong natutulog po sa lupa. Ang sapin lang po, once malamig po yan pag lalo na paghating gabi.
Inano ko nga ito nalawan ito. Medyo matagal-tagal na rin. Matagal-tagal na din po. Oo. So, ang gagawin po natin tayo, kami po ay babalik at tinignan po namin kung ano po yung sitwasyon ng buhay ninyo at nakita na po din po kung anong mga pangangailangan ninyo. So, ikaw po tayo ay bibigyan po namin ng tulong. Yung pong tulong na ipapagkaloob namin sa iyo ay galing po sa kapwa kulingan po, handog mula sa puso. Ang layunin po ng aming grupo ay tulungan po ang mga katulad po ninyo na hirap po sa buhay. Ano po tay? Kami po ay babalik dito tay para po at tulungan kayo ng mabigyan po ng papag na mahihigaan. Po. Titingin po kami dyan tay, tapos po babalikan namin kayo. Ano po tay? Oo. Para po may matulugan na maayos ang mga anak ninyo at kayo po. Kaya Kasi mahirap po magkasakit tay. Minsan po, dito ako nagtulog. Saan po dito? Mm. Oo, sa papag na to. Yan po, napakaliit po ng bahay ni kuya. Halos wala ka na pong maikutan. Ito na rin po talagang kabuuan ng ano niya, oh. Tingnan niya po mga kapwa ko. Nakakaawa po ang kalagayan ni kuya. Nagsusulong buhay na lang po siya. Siya na po ang bumubuhay sa kanyang mga anak. Tumatay yung ama at ina na rin po. So, ganun pa man po mga kapwa ko, kung sino man po sa inyo ang may mabubuting kalooban na gusto pong magbigay ng munting tulong sa ating pong kababayan na si kuya, maaari po kayong mag-message sa amin channel para po matulungan siya, o kaya po puntahan nyo po siya dito sa kanila pong lugar sa Mantagbak, Purok Nibia na po. Hanapin nyo lang po si, ano po kuya pangalan? Pangalan po ninyo? Sirap. Ang tunay ko po, Sirap ng De La Rosa Jr. Yan po Pero, si Mang Serapin. Pwede nyo po siyang hanapin para po maabutan po ng munting tulong. Minsan po, may tumatawag sa akin na Buboy. Buboy. De La Rosa. Pwede po rin kayong manawagan po sa ating mga may mabubuting kalooban na gusto pong magbigay ng munting tulong tay. Manawagan po kayo tay. Baka makatulong din po. Ako po mga kalingap at kung sino man pa po yung yung may magandang kalooban, sana po maunawaan din ang aming kalagayan dito sa aming kinaroroonan na talagang hirap po ang buhay ng tulad ko. Ako maraming salamat po sa lahat na matulong at sa lahat ng makakatulong. Marami pong salamat sa pag-uunawa. Yan po mga kapwa ko, ang hiling po ng ating pong kababayan na si kuya, na humingi po siya ng munting tulong. Siya po ay nananawagan po kung sino man po sa inyo po ang mayroon pang mabuting kalooban na gusto pong tumulong sa kanya, ay maaari po ninyong kontakin ang aming pong page. And then po, kaya puntahan po si kuya dito sa Mantagbak, Purok 9, Daat Camarines Norte po. Isa po kami sa nais magbigay po ng munting tulong para po kay kuya. Siya po ay amin pong nakita sa Facebook at hindi po nagdalawang isip ang inyong abang lingkod na hanapin po kung saan po ang lugar ni kuya. At ngayon po nung matagpuan namin, amin po siyang pinuntahan para alamin po ang kanyang kalagayan, katayuan sa buhay. Nakakaawa po ang kalagayan ni kuya dahil sulong buhay niya lang po, wala po siyang trabaho at 4 po ang kanyang anak. Dito po sa bahay na to na napakainit at ang tangi lang pong lilim na nakapagbibigay sa kanila ay ang mga tulda pong nakapaikot na to. Makikita niyo po mga kapwa ko, pati po ang kanilang higaan, ayan po, wala pong papag.
nasa lupa po, dito po natutulog. Nakakaawa po dahil po baka ito po ang maging sani ng kanilang karamdaman o sakit, lalo na po ang mga bata. Dito lang po ang nagsisilbi nilang tulugan sa gabi. At talaga pong nakakaawa ang kanyang kalagayan. At sa lahat po ng mga viewers ko, sana po tangkilikin niyo pa sa suportahan po ninyo ang aming programang Kapakulinga Puhandog mula sa puso, para po marami pa po tayong matulungang mga kababayan na katulad po ni Kuya. Pakisupport naman po ninyo, please subscribe and like and share naman po ninyo, para po marami pa pong maabot ng aming mga programa at matulungan po namin. Yung lang po at maraming salamat po at Diyos mabalos po sa Indugabos. Maraming salamat pong muli. Paano Kuya ha? Kami pupunta na para po ma-prepare po yung ibibigay namin sa inyo. Mapunta po kami dito Kuya ng mga mga ilang araw lang Kuya. At isusunod na po namin kayong puntahan dito. Ano po? Baka po mga Friday Kuya, andito kami. Ano po? Kuya, para magbigyan po kayo ng munting tulong ng Kapakulinga po. Si Tatay. Siya po yung sinasabi ko sa inyo na amin pong bibigyan ng munting tulong. Ito po ang kanyang tirahan. Tingnan niyo po. Kakaawa po. At nasa tabi po ng creek ng ilog. Delikado po para po sa katayuan ng pamilya niya. Kaya lang po dahil po sa dala ng kahirapan, dito po sila napadpad at dito po nagtirik na po ng kanilang matitirhan at tutulugan sa pangaraw-araw. Di ba tay? Opo. Nakakaawa po ang kalagayan ni Tatay. Kaya po siya ay atin pong bibigyan ng munting tulong. Yun lang po at maraming salamat pong muli sa inyong lahat.